Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jelvis TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng katangian ng Diyos. So titignan natin, ang Diyos ay sinabi niya siya yung Alpha at Omega. O ibig sabihin, siya yung simula, ngayon, at magpakailanman. Siya lahat yan. So, yung presensya ng Diyos ay anywhere. O kahit saan, nandyan siya. So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay nandyan siya, so, yung access niya, yung presence niya, kasama rin natin. Kahit saan tayo pumunta. O kung ano man ang ginagawa natin, nandyan pa rin siya. So, kumbaga, hindi malilimitan o walang hangganan, walang limit, unlimited, di ba? Ang kapangyarihan ng Diyos na lagi tayong kasama saan man tayo mapunta. So, ibig sabihin, mayroong assurance ang Diyos in times of joy, happiness, di ba? Sorrow o kalungkutan, at yung comfort every time na magkakaroon tayo ng matinding problema. So, lahat ng nangyayari sa ating buhay o lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay, alam ng Diyos. Dahil nga kasama natin kahit saan tayo magpunta. Sa kahit na anong sitwasyon sa buhay natin, maginhawa ka man ngayon, sakto lang, kinukulang ka man ngayon, o baon ka na. Diba? O baon ka na, o lugmok ka na sa buhay mo, kasama pa rin ang Diyos. So, wag mo lang kalimutan na humingi ng tulong sa Kanya. Magpakumbaba at the same time para yung lahat ng hinihiling mo ay maibigay niya. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumadaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupad. So guys, napakalinaw, napakagandang mensahe, di ba? Kung talagang sa puso natin, nakasama natin ng Diyos, talagang hindi tayo pababayaan. Kung minsan naiisip lang natin, di ba, pagka may problema tayo, naiisip lang natin, bakit hindi nasusolusyonan? Nandiyan ba yung Diyos? O wala siya, di ba? Natutulog ba ang Diyos? O sadyang kinalimutan lang ako? So maraming ganun sa buhay natin, especially pagka dumadaan tayo sa mga matitinding pagsubok. Kaya alam naman niya yan guys, huwag kang masiraan ng loob. Dahil in good times, sabi nga, in bad times, kasama natin ng Diyos. Basta manalig ka lang. Tuloy mo lang kung anong ginagawa, especially yung panalangin araw-araw, nagpapasalamat ka pagising mo. Kasi blessing na yun, di ba? Ginising ka na. Tapos sa gabi naman, bago ka magpahinga, pasalamat ka rin, lalo na kung safe kang nakauwi sa bahay mo, galing sa labas. So, napakalaking biyaya na yun para sa atin. At hingin din natin na lalo tayong maging malakas every time na may pinagdadaanan tayo matinding pagsubok. Yan, sipin natin kasama natin Diyos para malagpasan natin ang mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok sa buhay. Dahil kung tayo lang guys, may hirapan tayo. Kasi bilang tao, marami tayong limit, di ba? Marami tayong limit sa buhay na hindi natin kaya maarok minsan. O hindi natin kayang dalhin. Lalo na pag may mga mabibigat na problema na hindi mo na maintindihan, litong-lito ka na, nawawalit ka na ng pag-asa. Kaya ang advice ko sa'yo, kumapit ka lang. Diba? Dahil nandiyan lang Diyos. No? Malinaw doon sa sinasabi niya. Kung lagi mo isipin na kasama mo ang Diyos, kahit sa apoy, sabi niya, diba? Kung talagang kilimot at manalig ka, hindi ka masusunod. Kahit sa tubig, hindi ka malulunod. So, napakagandang assurance na binigay ng ating Diyos. So, ang kailangan lang natin gawin ay yung relasyon natin. Kailangan manatili sa Kanya at huwag natin siyang kalimutan sa Kanyang mga
mga mabubuting balita o pinangaral, lalo na nung sila nabubuhay pa, na hanggang ngayon, ang siyang ating sinasandalan at pinanghahawakan. Wala nang iba ang Diyos. Kasi guys, kung sarili lang natin talagang yung sariling diskarte mo, mahirapan talaga tayo. Hindi sa lahat ng bagay o lahat ng pagkakataon, malakas ka. Di ba? May time na naguguluhan ka na, pinanginahan ka na ng loob. So kung sarili mo lang yan, hirap ka talaga. Kaya kailangan talaga natin ah, ang Diyos. Kaya isipin mo lagi na kasama natin siya para minsan di ba nakakaisip tayo ng hindi maganda pag tayo-tayo na lang wala nang nakakita, natutokso ka sa anumang bagay na hindi maganda. So yun ang idasal pa nalangin natin sa ating Panginoon na sana lalo tayong gabayan, samahan, lalo na sa mga matinding pagsubok na ating dinaranasan. So tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Na minsan, Lord, litong-lito na kami, hindi mo na namin ang gagawin namin. Feeling namin, iniwan mo na kami, Lord. O hindi ka na namin kasama. Turuan niyo po kami, Lord, na tumatak sa pusitisipan namin na in times of good times, bad times, o happiness, ay nandiyan kayo para tulungan. At sa kapatid namin, Lord, nanonood sa aking vlog, sa may matinding karamdaman, emotional, at physical, at financial. Sabayin mo ko sa aking simpleng dasal na kung maniniwala ka, manalig ka at manampalataya sa Diyos, ay matatanggap mo ang iyong kahilingan at magiging answered prayer ka. So tayo po yung manalangin ulit. Lord, i-bless yung mga kapatid namin nanonood sa aking vlog, yung may matinding karamdaman, yung may stage 4 cancer na, Lord, bedridden na, at kung ano-ano pang mga mabigat na karamdaman bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay. Pagalingin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay. Yakapin niyo po, Lord. Pagalingin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Ganun din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, nagkaaway-away. Bless niyo po sila, Lord, na magbigkis-bigkis muli ang kanilang pamilya para sa iyong kalulati. At ganoon din po sa pinansa, Lord. Lalo-lalo yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng ulam, bigas, pangangailangan baon sa mga bata at kung ano-ano pang pangangailangan, Lord. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay sa po ng kanyang pamilya. So lahat ng ito ay hiling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa kanang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Thank you very much po.